Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong manga chapter review. Ito ang chapter 1065. Pero bago tayo pumunta dyan ay alam mo na, like and subscribe at pakihit ang bell para maging updated sa mga parating na video at pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na natin ang chapter. Let's go! Okay, nagpapatuloy ang kwento kila Zoro at Brook na magkasama nga sa Sunny. Nasabi nga ni Zoro na kung isla daw yon na pagmamayari ng gobyerno, sino magliligtas nga doon kila Franky pag hinuli sila. Sabi naman ni Brook ay ayun nga din daw yung iniisip niya kanina pa at inaya na lang nito si Zoro na uminom ng black tea. Pero nga habang nag-uusap yung dalawa, biglang nagsalita dito si Caribou at nag-hello nga sa dalawa. Nagulat naman si Zoro at si Brook kasi buhay pa daw pala itong si Caribou. Sinabi nga dito ni Caribou na gusto nga daw niya makatakas doon sa Wano pero hindi daw doon sa isla ng pagmamayari ng world government. Nakakaasar nga daw pero nga binara lang ito ni Zoro na salamat nga daw doon sa pagbabantay kay Luffy noon. Ngayon daw umalis na daw siya sa barko. Tatandaan nga daw ni Caribou yung ginawa ng Straw Hat sa kanya. Lap trip na naman tong mga to. Yung mga makukulit ay andun na sa laboratory ni Vegapunk. Si Usopp, Nami at Franky ay namangha doon sa lumulutang na mga daan. Kaya si Franky tinanong si Vegapunk kung ano nga daw yung mga nagpapagana para lumutang yung mga bagay. Sinabi ni Vegapunk na apoy nga daw yung ginagamit niya para mapagana lahat ng yon. Dagdag pa niya na yung apoy nga daw ay pwedeng i-convert sa kahit anong uri ng mga enerhiya. Tinanong ni Franky kung marami naman daw resource si Vegapunk. Sagot naman nito na naghahanap pa nga daw siya ng mga pwedeng pagkukunan para masunog at makonvert nito into energy. Kung meron lang daw sana doon sa mundo na isang apoy na hindi nawawala ay pwede nga daw siyang makalikha ng isang araw. Pagkatapos nun, bigla na lang tumago si Lilith doon sa pader. Nagulat nga si Franky doon dahil nawala bigla si Lilith at yung pinto ay nakalak na. Sinasabihan ni Sanji na buksan nga daw ni Lilith yung pinto pero sabi nitong si Lilith ay tatagos nga daw sila doon. Wag nga daw silang engot. Ayun na nga, tumagos silang lahat. Si Usopp at si Robin ay namangha. Pagkapasok nila doon sa laboratorium ay nawala si Lilith. Hinanap nila to pero may boses nga na biglang nagsalita. At nag-welcome sa kanila. Nagtaka yung makukulit kung sino yon at nagpakilala naman ito na si Vegapunk Edison. Naghanap nga dito si Nami ng future treasure daw. Pero sabi ni Usopp, anong future treasure? Si Nami nga daw ay puro kalokohan. Pero habang nagkukulitan sila Usopp at Nami, biglang may dumating. At ito nga ay ang Seraphim na kamukha ni Jinbei. Sabi ni Usopp, baka anak ni Jinbei yon. Sabi naman ni Nami, baka bumalik sa pagkabata si Jinbei. Si Sanji naman nagtataka na bakit may pakpak daw si Jinbei. At parang iba yung presensya nito. Hinablot nga nitong Seraphim si Nami at Usopp at nasabi nitong si Usopp na patibong nga daw yon. Ito daw pala yung bubungad sa kanila. Ba't nga daw may clone army si Jinbei? Sabi pa ni Nami. Napatanong pa si Usopp kung devil fruit user itong Seraphim. Biglang lumabas si Zeus at tinanong si Nami kung lalaban na sila. Gagawa na nga ng pag-atake itong Seraphim at napansin na ito ni Sanji kaya naghanda na ito ng pag-atake. Kahit na nga daw si Jinbei pa yon, lalabanan nga daw niya kasi nasakta na sila Nami. Pati si Robin naghanda na. Tama nga daw si Sanji, iba na nga daw yung kilos nitong Seraphim. Gumamit si Robin ng Sea Serpent pero nga pinigilan siya ni Usopp at dito nga gumamit din pala itong Seraphim ng Fishman Karate na kagaya na kay Jinbei. Umatake na din dito si Usopp at nakita niya na hindi pala ito si Jinbei. Mabilis din kumilos itong Seraphim, bigla na lang nawala nung aatake na si Usopp. Si Franky naman yung aatake at ginamit nito yung Radical Beam. Nang ginamit ni Franky yung Radical Beam, nakita ito ni Vegapunk Edison at nagulat siya dahil bakit may laser beam si Franky? Sino daw ba yung tao na yon? Nag-uusap nga dito si Lilith at ang mga bagong makikilala natin na Vegapunk. Ito ay sila Edison, Pythagoras at si York. Pinagkukwentuhan nila yung Seraphim kasi nga nilalabanan ng Straw Hat ito at kung gaano nga daw kamahal yung paggawa dito.
Nag-iisip nga si Pythagora at si Edison ng mga pwedeng idea para nga dun sa bago nilang inbensyon. At si York naman dito ay malakas kumain. Nasabi na itong si York ang kumakain para dun sa ibang Vegapunk nang magkalakas para sa mga trabaho nila. Natapos kumain itong si York at nasabi ng mga staff na itong si York ay nasa pang-apat na nitong hibernation. Ibig sabihin matutulog na muna itong si York. Balik tayo dun sa bakbakan. Biglang dumating dito si Shaka, yung nakita natin sa nakaraang chapter na kausap nga nito si Dragon. Ito yung may number 1 sa muka na naka-helmet. Pinatigil nito yung Seraphim. Nagulat dito si Usopp dahil nga di na gumagalaw yung Seraphim. Nung sinabi nga nitong si Shaka na tumigil na. Dahil nga doon sa pagwawala ng Seraphim, sinabihan nito sila Edison, Pythagoras at si Lilith na tumigil na sa kalokohan. Tinanong naman dito ni Shaka kung sila daw ba yung Straw Hat Pirates at nasabi dito na siya si Dr. Vegapunk, ang mabait. Sabi naman ni Sanji ay oo sila daw. Saka bakit nga daw ganon yung sahig, dumidikit nga daw lagi yung mga paa nila. Sabi na lang ni Shaka ay nakokontrol nga daw niya lahat ng magnet doon sa laboratorium kaya ganon. Kaya nga pag nga daw pumalag sila ay mahihirapan sila, tanong pa ni Robin. Wala nga daw siyang tiwala sa mga pirata, sabi pa ni Shaka. Tinanong ni Usopp si Shaka na di ba may dalawang Vegapunk na, yung babae at yung announcer. Sinabi naman ni Shaka na oo daw, si Vegapunk nga din daw siya. Kaya napatanong itong si Usopp na siya din daw ba ay Vegapunk. Binara naman siya ni Franky na syempre hindi daw, puro kalokohan daw itong si Usopp. May tanong nga itong si Shaka na nakikita daw ba nila na yung isla daw na yon ay parang sa hinaharap. Masasabi niya na nasa future nga daw siya dahil may robot na halimaw, yung Vega Force 1 at yung condition nga daw ng isla ay masasabi niya na yung isla nga daw ay nasa future. Sagot nga ni Franky. Ano daw yung ginagamit nitong si Vegapunk para magawa yung ganon? Sabi ni Nami ay wala nga din daw noon sa iba at ngayon lang daw siya nakakita ng ganong lugar. Sinabi ni Shaka na yung isla nga daw na yon ay sa nakaraan. Nagtaka naman dito si Franky. Mapunta tayo kay Luffy. Nakakita nga dito ng mga robot sila Luffy, Chopper, Bonnie at si Jinbei. Natanong pa ni Bonnie na gumagalaw pa daw ba yung mga yon? Mukhang gumagalaw pa naman daw yung mga yon, sabi pa ni Jinbei. Pero parang masyadong luma na yung mga itsura nito. At dito na ni-reveal ni Shaka na meron daw lugar na katulad ng Egghead Island. Isang kaharian na mas advanced pa. At yung kaharian daw na yon ay nag-e-exist 900 years ago pa. Nakaagulat daw, di ba? End of the chapter. Okay, isang chapter na naman ang main reveal at ito nga yung Ancient Kingdom na advanced technology pala. Nako, ano pa kaya ang mga mare-reveal sa mga magdadaang chapter? Ano ang masasabi nyo sa chapter na ito mga katambay? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!